Hi guys! So, paano nga ba nakahanap yung husband ko ng work dito sa Ontario as a mechanical estimator? So, nung April 2, dumating kami dito sa Canada. Tapos, ako yung student, siya yung open work permit holder. Then, nung akala namin hindi kami makakasama. Kasi di ba may bagong guidelines yung RRCC. Pero nung November pa naman kami na-stamp. Pero, kinabahan pa din kami. Baka hindi kami makasama. So, sinwerte lang din talaga kami. At nakaabot kami doon bago sa bagong announcement. So, balik tayo kung paano nakahanap ng work si Chad, yung husband ko. Nung nasa Philippines pa lang kami, ako yung nag-a-apply sa kanya. Kasi busy siya sa work. So, ako muna yung nagpapas. Ang nangyayari kasi, 8 p.m. sa Philippines, ako nag-i-start mag-pass hanggang madaling araw. Para umaga dito, 8 a.m. So, para mabasa agad ng mga HR na yung application ni Chad. Kaso, walang talaga nag-reply, walang nag-email, walang kahit ano. So, nung nakadating kami dito, 1 week muna kaming naglibot-libot lang, nag-explore kami dito sa neighborhood. Then, nung ika-second week namin, doon na siya nag-start mag-apply. So, sa LinkedIn, Indeed, ZipRecruiter, JobBank, tsaka hinanap namin yung site na ng organization, something ng mga mechanical contractors, mechanical engineer contractors. So, nandun na makikita sa site yung list ng mga members. So, in-email namin isa-isa. Ginawa namin sa mga president muna kami or sa mga leader, ganyan, project manager kami una nag-pass. Kasi parang mas alam nila kung kailangan nila ng position na ina-applyan. So, nung 2 days pa lang nun, may nag-reply na, nag-email kay Chad na phone interview daw. So, after nun, kasi anong nangyari, yung hiring manager ang nakabasa ng email mismo kasi sa site, parang may email doon siya, hindi siya sa HR nag-pass. So, nabasa ng hiring manager, and then, pina-contact sa HR si Chad, doon na nag-phone interview, tapos, nung nagustuhan ng hiring manager, parang pina-final interview na siya. Ang ginawa namin kasi doon, instead na PDF yung cover letter niya, doon na mismo sa email, para pagka-click ng email, makikita agad nila na with 8 years of experience, ganito, ganyan, ganyan. So, mas mabilis na babasa kaysa i-download pa nila, ganyan. So, baka syempre tinatamad silang basahin agad, ganyan. So, nung ini-interview na siya, ang smooth lang nung usapan nila, casual lang, ganyan. Then, after nung interview, hininga na siya ng references. So, medyo parang, uy, malaki yan chance na makapasok kasi hininga ka na ng references, ganyan. Tapos, sabi nila, sa Monday or Tuesday, may mag-i-email sa'yo na kung ano yung result ng interview. Dumating yung Monday, wala. Dumating yung Tuesday, wala. So, nag-follow up si Chad nung Tuesday. Tapos, nung Thursday lang, nag-reply yung HR. Ang sabi is, bukas sa Friday, mag-i-email sila. Dumating yung Friday, wala silang email. Tapos, may nag-email kay Chad na second company na phone interview daw sa Monday. So, medyo alanganin kami doon kasi 3 hours away yung sa commute. Yung parang 4 na bus pa yung sasakyan mo, ang layo, sa Hamilton pa. Pero pag may sarili kang sasakyan, 1 hour lang. So, nung na-interview siya, Monday na-interview siya, tas after an hour siguro,
parang tumawag ulit yung HR, pinapapunta na siya dito doon sa office nila. So, sige, nag-go na kami. Kasi, syempre, estimator din naman. Tsaka, napag-usapan na rin naman namin na okay lang magkalayo. Tapos, yun, nung nagpunta siya doon, after ng interview, ang nag-interview kasi sa kanya doon, sa second company, yung director mismo, at saka yung team lead estimator. So, sabi ng director, after ng interview, I like you, Richard. Sabi niya, ipapagawa na daw yung job offer dun sa HR. So, parang, my gosh, sobrang tuwa kami. Thank you, Lord. Kasi, syempre, hindi na kami nahirapan na maghanap pa. Hindi kami nahirapan. Parang, tapos, sabi, nung kinabukasan, sana na yung job offer. Tsaka yung contract. So, ayun, magiging LDR kami. 2 days lang. Kasi, dun muna siya mag-i-stay. Magre-rent ulit kami ng panibagong room. Para mas malapit siya dun sa work. Kasi hindi pa namin afford bumili ng sasakyan. So, yun. Every weekends naman, babalik siya din dito. So, ang ginawa ko dun sa first company, since wala pa ding update, so medyo umaasa pa din ako nun. Sabi ko, i-follow up ni Chad. Ayaw ni Chad kasi nawala na sa site yung job posting ng estimator. So, pa din, parang basta umaasa pa din ako talaga. So, sabi, ayaw ni Chad na mag-follow up. Ang ginawa ko, yung account ko, nag-email ako sa kanya kung hiring pa sila ng estimator sa Waterloo na branch. Tapos, nung parang kinabukasan ata or sumunod na araw, nag-email na kay Chad na hindi nga daw siya natanggap. So, feeling ko lang, kasalanan ko din, joke. Tapos, yun, wala lang. Nakakatuwa lang talaga na wala pang isang buwan nakahanap na agad ng work. Chad, na yung sahod, kaya na makatusto sa gastusin namin dito, na yung rent na 2 room, grocery, tuition, allowance, transpo, kaya nang matustusan din yung sasahurin doon ni Chad. So, nakakatuwa. Thank you, Lord. And, yun lang. Yung sa Indeed nakita ni Chad yung second company. Papasukan niya ngayon. Wala lang. Sobrang grateful ko lang. Thank you, Lord. And, yun lang, guys. Thank you for watching.